Isang magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa oras na binabasa ninyo ang sulat na ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carla, hindi ko tunay na pangalan. Ngayon po ay 35 years old at naninirahan sa Makati City kasama ang aking pamilya. Kagaya ng nagpapadala sa inyo ng kwento, ako rin ay may kwentong nakakapangilabot na kung pakikinggan sa modernong panahon na ito, ay hindi ka panipaniwala. Kaya naman naisip ko na ipadala rin sa inyo ang aking kwentong kababalaghan. Sana nga po gawa lamang ng aking imahinasyon ang mga nangyaring iyon sa akin, pero hindi. Totoo lahat ng iyon at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang bawat detalye ng pangyayari. Isang nakakatakot na karanasan na mukhang hindi ko na makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Nangyari ito nung ako'y 29 years old pa lang. Maaga akong nagpakasal sa aking unang asawa na si Matt. Best friend ko siya at mga bata pa lang ay magkaibigan na kami hanggang sa lumaki ay natutunan namin umibig sa isa't isa. Ngunit 2 taon matapos namin ikasal ay hindi kami nabiyayaan ng anak. Ayon sa doktor ay walang kakayanan ng asawa ko na bigyan ako ng anak. Pagkatapos naman ng 1 buwan, biglang pumanaw ang asawa ko dahil sa aksidente. Buhay pa ito nang maitakbo sa ospital. Nakausap ko pa siya doon ngunit hindi rin siya nagtagal. Napakasakit sa akin ang nangyari. Ulilang lubos na ako at si Matt na lang ang tinuturing kong pamilya. Pero maging siya ay binawi rin sa akin ng maaga. Ang buong akala ko ay hindi na ulit ako iibig pa, Sir Jupiter. Makalipas ang mahigit 2 taon mula nang pumanaw si Matt, nakilala ko naman si Adrian, ang kaibigan ng boss ko at isa ring negosyante. Mabait, makulit at masayang kasama. Agad naman nagpakita ng interes sa akin si Adrian hanggang sa ligawan nga niya ako at kalaunan ay tinanggap ko ang kanyang pag-ibig. Muli akong naging masaya sa piling niya. Hindi rin naman nagtagal ay nag-propose siya sa akin at dahil mahal na mahal ko siya, tinanggap ko ang alok niyang kasal. At sa probinsya nila sa isang liblib na bayan sa Capiz namin napili na magpakasal at manirahan. Matagal ko nang alam ang mga kwento tungkol sa lugar na yon. Ang akala ko noong una ay gawa-gawang lumang kwento lamang yun ng mga matatanda. Pero nagbago ang paniniwala ko nang sa akin mismo nangyari ang nakakatakot na karanasan sa bayan ng aking asawa. Isang araw bago ang flight namin papuntang Capiz kasama si Adrian ay pumunta kami sa puntod ni Matt. Kumusta ka na dyan sa langit, Han? Siguradong masaya at tahimik ka na dyan. Kasama ko pala si Adrian. Naipakilala ko na siya sa'yo noon, di ba? Matt, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikakasal na kami. Tinanggap ko ang alok ng kasal. Mahal ko si Adrian, Matt. Tinupad ko ang pangako ko sa'yo noon. Bago ka nawala, na magmamahal ulit ako. Salamat dahil hindi mo ipinagkait sa akin na maging masaya ulit. Hindi kita makakalimutan, Matt. I will always love you, Han. Pare, huwag kang mag-alala. I'll take it from here. Ako na bahala kay Carla. Aalagaan at mamahalin ko siya ng masigit pa sa pagmamahal at pag-aalaga na binigay mo sa kanya. Poprotektahan ko siya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Pagpahinga ka na dyan. Kung nabubuhay pa siya, sa tingin ko, magkakasundo kayo. Sa tingin mo? Kaso baka mag-aaway kami.
Bakit naman? Kasasabi ko lang na magkakasundo kayo eh. Syempre, pareho kaming may gusto sa'yo. Check na pag-aagawan ka namin. Oo nga, no? Ang ganda ko naman. Maganda ka naman talaga eh. Halika na. Ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa bahay. Dahil hindi pa tayo tapos mag-impake. Daan muna tayo sa mall. Bibili pa ako ng pasalubong sa mami mo. Kinabukasan nga ay lumipad kami ni Adrian papunta sa probinsya nito sa Capiz. Mula sa mismong syudad ay mahigit 1 oras pa ang naging biyahe namin bago makarating sa mismong bayan nila Adrian. Palapit pa lang kami ay natanaw ko na ang tahanan nila Adrian na may disenyo gaya ng mga lumang bahay Kastila noong araw. Pagpasok sa bakuran ay sinalubong kami ng mga kasambahay at ng aking magiging biyenan na talagang masayang-masaya sa aming pagdating. Naku! Sa wakas! Nandito na rin ang maganda kong manugang. Hello, Mami. Kumusta po? Naku, eto. At kanina pa ako naghihintay sa inyo. Kanina pa nga po masyadong aligaga itong si Lola Alicia eh. Uy! Itong batang to. Binubuking mo naman ako. Eto na ba si Yan? Yung apo ni Mang Johnny? Ay, siya nga. Dito na rin nakatira yan. At hindi mahiwalay sa lolo niya. Hello po, Kuya Adrian. Hi, Ate Carla. Hi, Yan. Sir, kung may kailangan ho kayo, iutos nyo na lang po sa apo ko. At masipag yan at maabilidad. Matalino. Manang-mana sa inyo. O siya, pumasok na kayo. Tsak na pagod kayo sa biyahe. Nang matapos kaming kumain ay sumilip ako sa bintana at tumingin sa malawak na taniman ng palay sa harap lang ng bahay. Hindi mawala ang ngiti ko dahil gandang-ganda ako sa bahay nila Adrian. Dahil nga bahay Kastila ang disenyo niyon, ang mga bintana ay sliding at gawa sa kahoy na may Capiz shells. Bukod doon ay tahimik at presko. Malayo sa mga matatandang kwento na nakakatakot daw ang probinsya ng Capiz. Nag-i-enjoy ka ba rito? Oo. Ang ganda dito sa probinsya nyo. Feeling ko talaga mawiwili ako dito. Talaga? Hindi ka ba natatakot sa mga kwento ng mga tao tungkol dito? Na alin? Maraming aswang dito? Oo. Lumaki ka dito, di ba? Nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa. Sabi-sabi lang. O si? Ikaw nga na lumaki dito, hindi pa nakakakita. Eh bakit ako matatakot? Tsaka na ako matatakot kapag sinabi mo sa akin, nakita mo mismo. Pero may kilala akong aswang. Ha? Ang akala ko wala. Sa gabi nagiging aswang ako. Aswang sa kama. Ikaw talaga? Aswangin kita. Ibang aswang ka naman eh. Mas mabangis ka. Mula pa pagkabata sa Maynila na ako lumaki kaya sabik ako na maranasan ang buhay probinsya lalo na at doon din kami ikakasal ni Adrian sa mismong araw na piyesta ng kanilang bayan. Hindi mawala ang ngiti ko ng araw ng aming kasal. Traditional Filipino wedding ang naging tema ng aming kasal. Sa malawak na bakuran ng bahay nila Adrian, ginanap ang resepsyon ng kasal. May mga tumutugtog ng rondalya at nagsasayaw, pati kami ay hindi nakaligtas at pinagsayaw din. Habang nagkakasiyahan kami ay napansin ko ang isang magandang babae na naroon sa labas ng bakuran at nakatanaw sa kanila at tinititigan. Si Adrian. Love, kilala mo yung babaeng yon? Sinong babae?
Ayun oh, yung nasa labas ng bakuran. Yung nakaitim na dress na may itim na shawl. Hindi, bakit? Wala lang. Titig na titig kasi sa'yo eh. Naisip ko lang kasi na baka mamaya ex mo pala. Ano ba yung pinagsasasabi mo, love? Eh kasi naman, kung makatingin sa'yo parang hinuhubaran ka. Halika nga dito. Hindi ko yung kilala, okay? Wala akong naging girlfriend dito sa probinsya. Tsaka mas maganda ka dun. Kaya nga kita pinakasalan eh. Tsaka ikaw lang ang pwedeng maghubad sa akin mamayang gabi. Akin ka. Diyan ka magaling eh. Oh, inamin mo rin na magaling ako. Ay naku. Dahil sa sinabi ng asawa ko ay hindi ko na pinansin ng babae. Ilang sandali pa, nang muli akong lumingon, wala na ito doon. Kinaumagahan ay sinalubong ako ng magandang ngiti ng aking biyenan. Nakahanda na rin ang mesa para sa almusal. Pakiramdam ko para akong prinsesa na pinagsisilbihan doon. Good morning po, Mami. Good morning din. Mabuti naman at gising ka na dahil pinahanda ko ng almusal. Ang asawa mo, bumangon na? Opo, nagbibihis na lang. Maya-maya ay dumating na rin si Adrian at sinamahan kaming kumain. Siya nga pala. Pagkatapos nito ay pupunta kami ni Johnny sa palengke. May gusto ba kayong ipabili? Mami, seafoods. Naibida ko dito kay Carla na masarap ang seafoods dito sa atin. Paborito niya yun eh. Ay, totoo yun. Sige, huwag kang mag-alala at bibili ako. Love, sama na lang tayo kay Mami sa palengke. Wala pa naman akong gagawin eh. Hindi mo pa ako naipapasyal dito sa lugar nyo. Oh, sige love. Oh, Mami, na lang daw pala kami. Oh, sige. Mainam nga para mabili mo ang gusto mo. Pero teka anak, wala pa ba akong apo? Mami, katatapos lang ng kasal kahapon. Ano palagay niyo sa amin na aso? Itong batang to, puro kalokohan. Ang ibig kong sabihin, bago ang kasal, don't tell me na. Hindi pa kayo alam mo na. Mami naman. Pati yan tinatanong ninyo? Tsaka saan mo naman natutunan yung ganyang salita? Aba, edi sa mga kabataan. Naririnig ko. Saka nagtatanong lang naman ako eh. Wala pa po. Naku Carla, pagpasensyan mo na ako ah. Sabik na sabik lang talaga ako magkaroon ng apo. Okay lang po. Kahit naman po ako, gusto ko na rin agad magka-baby. Kaya wag kang masyadong magpapagod sa trabaho mo ha. Mabuti na lang at online ang trabaho mo. At least, nandito ka lang sa bahay. Hindi ka mapapagod kakabiyahe. Oo nga po. Kaya kahit paano, nakakatulong ako sa inyo sa ibang gawain dito sa bahay. Oo nga eh. O siya, bilisan na natin kumain at baka tayo ay maubusan ng mga sariwang seafoods. Nanlaki ang mata ko sa masasarap at sariwang seafoods na nakita ko sa palengke. Ang sabi sa nabasa ko sa internet, ang Capiz daw ang seafood capital ng Pilipinas. Napakapalad ko dahil spoiled ako sa asawa at biyenan ko. Mula nang dumating ako doon ay talagang alagang-alaga nila ako, lalo na siguro kapag nabuntis na ako. Wow, love! Ang sarap oh! Sabi na, mamimilog mata mo eh. Oh, anong gusto mo? Yung talaba, scallops, tapos sugpo, then yung pusit tsaka crabs. Tahong. Ayun din! Yay! Thank you, love! Matapos bumili ng seafoods at mga karne ay bumili sila ng mga gulay.
Pabalik na sila ng sasakyan nang madaanan nila ang isang may edad na babaeng nagtitinda ng kakanin. Love, sandali lang Bibili lang ako ng kakanin. Sige. Gusto mo? No thanks. Alam mo naman, hindi ako mahilig sa kakanin. Oo nga pala. Manang, good morning po. Pabili po ako nito. Ay, ilan ang gusto mo, iha? Bigyan niyo po ako ng 5. Saan ho gawa ito? Sa malagkit na bigas, anak. Tapos yung nasa ibabaw, ibukayo yan. Kung kumakain ka ng palitaw, arang kapareho nun ang lasa niyan. Talaga po? Masarap po yan. Sandali. Parang bago ka lang dito. Ngayon lang kita nakita. Dayo ka ba dito? Opo, yung asawa ko pong taga rito. Dito po kami nagpakasal. Ay, ganun ba? Ang ganda mo, iha. Ay, yun bang asawa mo? Opo. Napakagwapo. Bagay kayo. Salamat po. Ako nga pala si Dolores. Anong pangalan mo? Nice to meet you po. Ako naman po si Carla. Carla. Love. Halika na, naghihintay na sila mami sa sasakyan. Sige po, Aling Dolores. Una na po ako. Bibili na lang po ulit ako pagbalik ko. Lumipas ang ilang araw ay nanatili kami doon sa Capiz. Ang unang plano namin ay doon na kami maninirahan kapag nagustuhan ko doon sa bayan nila. Si Adrian ang hahawak ng ilang negosyo ng pamilya nito habang ako naman ay hindi muna nag-resign at pinayagan mag-work from home ng boss ko. Ang araw na yon ay dumating ang kababata ni Adrian na si Ricky na kakauwi lang mula sa Australia. Nag-iinuman ang mga ito doon sa garden habang ako naman ay nasa kwarto namin at nakaharap ako sa laptop at nagtatrabaho. Mula sa bintana, naririnig ko ang kwentuhan nilang magkaibigan. Congrats, pare. Cheers! Salamat, pare. Pasensya ka na kung hindi ako nakaabot sa kasal mo. Okay lang, naiintindihan ko. Ayos ang misis mo. Ang bait at maganda pa. Naman. Pipili ba ako ng hindi mabait at maganda? Nga pala. Kailan ang balik mo sa Australia? Hindi na ako babalik doon. Aayusin ko na yung papeles ko. Susunod ako sa girlfriend ko sa US. Doon na rin ako titira kasama siya. Baka doon na rin kami magpakasal. Magpo-propose na nga ako pagdating doon. Wow! Totoo ba yan? Going straight ka na? Uy! Loyal ka na? Ano ka? Matagal na akong loyal. Ulol. Ako nga huwag mong niloloko. Kilala kita mula pa pagkabata natin, pare. Hindi ka loyal. Ako na nagsasabi sa'yo. Ito naman Siyempre habang hindi pa kasal, no? Sayang naman ang chance. Daming magaganda dyan. Ikaw talaga. Kapag ikaw dinapuan ng karma, makikita mo. Pare naman, karma ang takot sa akin. Bahala ka nga. Basta ako, si Carla lang ang pinakamagandang babae sa mundo. Matapos ang ginagawa ko ay pumunta ako sa kusina para ipaghanda ang dalawa ng pulutan, saka ko iyon binaba sa kanila. Kuya, naririnig kong usapan niyo, love. Baka mamaya gumaya ka dyan kay Ricardo. Love, ako pa ba? Napatunayan mo na kung gaano ako kaloyal. Sa'yo lang ako. Oo nga naman, Mare. Huwag kang mag-alala. Wala kaming pakialaman ng trip sa buhay. Oh, kita mo na? Habang patuloy kami sa pagkwekwentuhan, ilang sandali pa ay napatingin ako sa labas ng bakuran. Nagtaka ako dahil naroon na naman ang babae na nakita ko na nakatingin kay Adrian noong araw ng kasal namin. Muli ay nakatingin ito kay Adrian at Ricky.
Love, tingnan mo. Nandiyan na naman siya. Sino? Yung babae na matagal na nakatingin sa'yo nung kasal natin. Baka naman may gustong itanong o hinahanap, pero nahihiya lang lumapit. Siguro. Uy, sino yung babaeng yun? Taga rito ba yun sa atin, ha? Ang ganda! Oh, nakakita ka lang na babae, tumaas na yung antena mo. Ito naman, gusto ko lang maging friendly. Utot mo, friendly. Lokohin mo na lahat, wag lang ako. Kilala kita, pare. Makikipagkilala lang. So, sino nga siya? Hindi namin kilala eh. Madalas lang yan nandyan sa labas. Tumatanaw dito. Halika dito. Kilala mo yung babaeng yun? Kilala po. Pero hindi ko naman alam ang pangalan. Basta ang alam ko, taga rito siya. At taga doon yata siya sa gubat nakatira. Gusto ko nang magubat. Kaya lang kuya, wala namang kinakausapan dito eh. Kaya walang may alam ng pangalan niya. Di bale, ako nang bahala dyan. Sige, salamat ha. Oh, etong 500, itago mo. Para may pambaong ka naman. Wow! Thank you kuya! Natawa kami ni Adrian dahil namilog ang mata ni Yanyan matapos iabot ang pera dito. Samantala si Ricky naman ay talagang desidido na kilalanin ang babae. Tatawa-tawa lang kaming mag-asawa na sinundan ito ng tingin matapos tumayo at lumabas ng gate para lapitan ang babae. Ngunit patawid na si Ricky nang biglang umalis ang babae at nagmamadaling naglakad palayo. Nilayasan ka? Natakot yata sa'yo eh. Makikilala ko rin siya. Tingnan mo, sa susunod na pagkikita namin, nakuha ko na yung babaeng yan. Kapag yung mga kalokohan mo ay nakarating sa girlfriend mo, at ikaw ang kinarma, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan ha. Abala ako sa ginagawang trabaho sa laptop habang naroon sa sala nang maulinigan ko na ang boses ni Yanyan na may kinikwento sa mga kasambahay at sa aking biyanan. Nakita ko talaga lolo. Ate Inday, yung matandang babae, naging malaking aso. Habang naglalakad papasok ng kakahuyan. Una, nakita ko bata. Siguro po kasing edad ko yun eh. Ay nagandaan ako, kaya sinundan ko. Tapos, nagulat ako. Naging dalaga siya. Tapos naging matandang babae. Tapos naging sobrang tanda na. Tapos naging malaking aso. Tapos naging malaking baboy ramo. Kamukha niya yung babae na laging nakatayo sa tapat natin. Nagpunta ka na naman bata ka doon sa gubat. Eh di ba't kabingin-binginan ko sa iyo na huwag kang pupunta doon? Tsaka tigilan mo na nga yung sinasabi mo dyan. Ang hilig-hilig mo kasing manood na nakatatakot. Kaya kung ano-ano yung nasa isip mo, baka nababalik mata ka lang. Hindi po, lolo. Totoo pong sinasabi ko. Swear to God hope to die. Texman! Naging aso malaki talaga yung matandang babae. Kung totoo man ang sinasabi mo yan, dapat huwag ka nang pupunta doon. Maaaring hindi pa tayo nakikita ngayong panahon natin ng aswang. Pero ang kwento sa akin ng nanay at tatay ko ay sadyang meron daw aswang. Kaya nga nabuo ang kwento tungkol sa kanila dahil nangyari talaga nung araw. Pasalamat ka at hindi ka niya nakita o naamoy. Malakas ang pang-amoy ng mga aswang. At kung talagang may aswang, dapat ay may maaamoy ka na masangsang. Parang naaagnas na bangkay. Ngayon nakaligtas ka, baka sa susunod, matsyempuhan ka na at ikapahamak mo pa. Kaya wag kang pupunta doon, ha? Opo, Lola Alicia. Dahil sa narinig ko na curious ako at sandaling tumayo mula sa aking ginagawa at nagpunta sa kusina.
Dati ko pang naririnig ang kwento na may mga aswang sa Capiz pero wala pa naman akong nakita sa internet na ebidensya na totoo nga ang mga ito. Totoong may aswang dito? Naglingunan sila sa akin at halatang bahagyang nagulat matapos kong magsalita. Ay, anak. Nandiyan ka pala. Masyado ba kaming maingay? Pasensya ka na at naabala ka namin sa trabaho mo. Hindi po, Mami. Okay lang. Na-curious lang ako sa pinagkakwentuhan nyo. May aswang talaga dito? Ang akala ko folklore lang yon. Kwento ng mga matatanda. Pero sa tagal kong nakatira dito, wala naman ako nababalita na may aswang. Tahimik naman ang bayan na to. Pero may mga kaso na mga nawawalang binata dito. Siguro, 1 hanggang 3 o kada taon. Yung mga naliligaw sa gubat at hindi nakababalik ng buhay. Ang sabi ng mga tao sa bayan, pinatay daw ng mga mababangis na hayop sa gubat. Yung iba naman sabi, aswang, pero wala namang ebidensya nagpapatunay na may aswang nga. Aswang nga po kasi pumatay doon, Lolo. Hindi basta hayop. Tao na nagpalitan nyo ng hayop. Aswang! Tumigil ka nga dyan at baka matakot si Ma'am Carla mo sa mga sinasabi mo. Wag po kayong mag-alala, Mang Johnny. Hindi naman po ako matatakutin. Pero yan. Totoo talaga yung sinabi mo? Opo, ate. Kitang-kita po ng 2 mata ko. Umaga po yun, nung nakita ko. Kaya hindi ako pwede magkamali. Baka sa gubat nakatira yung aswang. Doon nga po. Nakita ko pa nga po kung saan siya nakatira eh. Doon sa pinakadulo ng gubat. Ay, naku, tignan mo, ikaw na bata ka. Ang layo na ng nararating mo. Mamaya mo'y maligaw ka doon. Sinabihan na kita na huwag kang pupunta doon. Paano ka naman nakasiguro dyan? Hula ko lang po. Ganun daw kasi ang aswang eh. Kaya nilang maganyang matanda. O magandang dalaga. O madalas hayop. Karaniwan baboy ramo o kaya malaking aso. Nagpapakita sila sa bibig kamay nila. Naku ma'am, huwag kayong maniniwala dyan. At napakalaboy niyan. Kaya kung ano-ano napupulot na kwento sa daan. Nakakalibang nga pong kausap si Yan eh. Sandali nga. Yun bang sinasabi mong matandang babae na nakita mo ay namumukhaan mo? Taga rito ba siya sa atin? Ang alam ko po, taga rito sa atin yun eh. Palagi ko siyang nakikita palakad-lakad dito sa atin. Pero wala naman pong nakakaalam ang pangalan niya. Kung totoo man yan o hindi, mag-iingat ka pa rin. Kayong lahat dito. Tao nga kayang pumatay ng kapwa. Aswang pa kaya? Oh, yan. Sabihin na natin na totoo nga ang nakita mo. Siguro naman, hindi ka na babalik doon ngayon dahil alam mo ng delikadong gubat. Huwag ka kung saan-saan pumupunta para hindi mag-alala sa iyong mga tao dito. Lalo ng lolo mo. Opo, Ate Carla. Lagpas 2 buwan na mula nang ikasal kami ni Adrian at manirahan sa bayan nila sa Capiz. Sa kabila ng mga naririnig kong kwento tungkol sa mga aswang ay wala naman akong nararanasan na nakakatakot. Kaya inisip ko na baka nga matatandang kwento lang ang tungkol sa mga aswang. Habang abala si Adrian sa negosyo ng pamilya nila doon sa probinsya at ako naman ay busy sa trabaho ko online. Isang maagang biyaya ang dumating sa aming mag-asawa. Bago ang umagang yun ay napansin ko na ilang araw na ang lumipas mula ng petsa na dapat ay darating ang buwan ng dalaw ko. Bukod doon ay palaging masama ang pakiramdam ko at madalas nahihilo. Kaya naman naisip ko na baka buntis ako. Nang araw na gamitin ko ang pregnancy test para kumpirmahin kung totoo ang hinala ko, talagang naiyak ako sa sobrang tuwa dahil positive ang lumabas sa test.
Umiiyak ako nang lumabas sa kwarto para puntahan si Adrian na nasa sala at kausap ang aking biyanan. Oh, love. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Love, di ba palaging masamang pakiramdam ko nitong mga nakalipas na araw? Wala nang sabi na ilang araw na akong delayed. Kaya kanina, nagpabili ako ng pregnancy test kina Manang. Tapos, tingnan mo, oh. Nag-positive. Buntis ako, love. Buntis ka? Totoo ba yung sinasabi mo? Magkakaanak na tayo? Oo, love. Magkaka-baby na tayo. Gaya ko ay labis ding naiyak sa tuwa si Adrian. Nagyakapan kami ng mahigpit at hinalikan niya ako sa labi, habang ang aking biyanan maging ang mga kasambahay ay kasama naming nagdiwang sa biyaya na natanggap namin ng araw na yon. Noon pa man sa unang asawa ko pa lang ay labis ko nang inaasam na magkaroon ng anak. Kaya naman ganun na lang ang aking saya na naramdaman dahil sa wakas kay Adrian ay dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Magkakaupo na ulit ako! Mga kapitbahay! Magiging lola na ulit ako! Ang mabuti pa, tatawagan ko yung pinsan ko na Obigaini para makapagpa-check up na tayo ngayon din. Oo nga naman, Iha. Magbihis ka na para makapunta na kayo kaagad sa klinik. Ako naman ay ibabalita ko ang nangyari sa kapatid mo. Nabuntis ka. Love, basta ha, kahit anong gusto mong kainin, sabihin mo lang. Kahit madaling araw, lalabas ako para hanapin yun. Muli kaming naiyak dahil sa sobrang tuwa at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Pangako, love, aalagaan ko kayo ng baby natin. Puprotektahan ko kayo. I love you, love. I love you so much too, love. Mula nang makilala ko si Adrian hanggang sa ikasal kami, ang malaman na nagbunga ang aming pagmamahala ng isang supling ay isa na sa pinakamasayang araw para sa amin. Wala akong kaalam-alam na masusubukan ang tibay ng aming pagsasama, pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos sa mga sumunod na araw dahil sa sunod-sunod na kababalaghan na aming naranasan. Sa paglipas ng mga araw, mas ramdam ko ang pagbabago sa akin dahil sa pagbubuntis ko. Mas naging clingy ako sa asawa ko at gusto ko na palagi siyang nakikita. Naiinis ako kapag matagal ko siyang hindi nakikita. Lumakas din ang cravings ko at kung ano-ano ang gusto kong kainin. Naging mas matalas din ang pang-amoy ko sa lahat, gaya ng araw na yun na nagising ako matapos mag-siesta dahil gusto ko ng kakanin at paglabas ay unang hinanap ko ay si Adrian. Love? Oh, Nak, gising ka na pala? Nasaan po si Adrian, Mami? Pumunta sandali dun sa bayan. Sa shop. At may inuutos ako. Bakit? May kailangan ka ba? Gusto ko po sana ng kakanin eh. Yung inday-inday? Sige. Magpapaluto ako. Ay, hindi na po. Ang hinahanap ko kasing lasa yung dun sa nagtitinda sa palengke. Aba, hapon na kasi, Nak. Baka mamaya wala nang tinda ng ganitong oras. Di bali po, Mami. Puntahan ko na lang po sa palengke. Diretso na rin po ako kay Adrian. Aba, baka mapagod ka. Hindi po, ayos lang ako. Gusto ko nga po na maglakad-lakad dahil palagi na lang ako narito sa bahay. O sige, magpasama ka kay Mang Johnny para siya ang magmaneho ng tricycle. Kaya lang ay mag-ingat ka. Umuwi kayo bago magdilim, ha? Bakit po? Tungkol ba ito sa mga aswang? Akala ko hindi kayo naniniwala. Wala namang mawawala kung susundin natin.
Basta umuwi kayo kaagad bago gumabi, ha? Opo. Ay, ayan na pala si Yanyan eh. Nakauwi na galing sa school. Yanyan, halika. Sama ka sa akin sa bayan. Sige po ate, magbibihis lang po ako saglit. Nasa labas na kami ni Mang Johnny at naghihintay na ako kay Yanyan sa loob ng tricycle nang mapansin ko ang babaeng palagi kong nakikitang nakatingin doon sa bahay. Pero hindi gaya noon na nakikita niya ito tuwing naroon lamang si Adrian. Ngayon ay kahit wala ang asawa ko, naroon ito at sa kanya naman nakatingin. Mang Johnny, kilala niyo po ba yung babaeng yon? Sino? Yung nakaitim? Yung pa yung babaeng sinasabi nitong si Yanyan? Opo. Palagi ko kasi siyang nakikita na nakatingin dito sa bahay. Nung una nga, akala ko may gusto kay Adrian eh. Pero nitong mga huli, kahit wala ang asawa ko, nariyan pa rin siya. At sa akin naman nakatingin. Ang weird niya. Naku, baka masamang loob yan at nagmamanman. Teka sandali ho. At lalapitan ko. Bumaba ng tricycle si Mang Johnny at lumabas ng bakuran para sa nalapitan ng babae. Ngunit bigla naman itong umalis at mukhang natakot dito ang babae. Umalis. Natakot yata. Baka kasi mamaya may kasamahan. Tapos suluban tayo. Hindi. Nakikita ko lang yan. Palakad-lakad dito sa buong bayan. Hayaan mo kapag bumalik yan dito, report na po natin sa mga pulis. Oo nga po eh. Maya-maya ay dumating na si Yanyan at saka kami umalis papuntang bayan. Pagdating ko sa palengke, laking tuwa ko dahil natagpuan ko doon si Aling Dolores na nagtitinda ng mga kakanin. Bumaba kami ng tricycle ni Yanyan at lumapit kami dito. Magandang hapon po, Aling Dolores. Pabili po ako ng 5 inday-inday. Ate, sandali lang ha. May bibilin lang ako saglit doon para sa project namin. Magluluto kasi kami bukas sa school eh. Sige, bumalik ka kaagad na. Magandang hapon naman. Ba't mukhang lalo kayatang gumaganda ngayon? Salamat po. Matapos nitong ibalot ang biniling kakanin ay agad kong iniabot ang bayad. Ngunit nagtaka ako dahil pagkakuha nito sa bayad ay hinawakan ni Aling Dolores ang kamay ko at inamoy yun. Ilang buwan na yung ipinagbubuntis mo, Iya. At saka ang bango mo naman. Ano bang tawag dyan sa pabango na gamit mo? Labis akong nagtaka sa sinabing yun ni Aling Dolores dahil yun pa lang ang ikalawang beses na bumili ako sa kanya. Kaya sigurado ako na hindi ko pa nasasabi dito na buntis ako. Isa pa ay hindi naman kami ganun ka-close para sabihin ko sa kanya ang tungkol sa nangyayari sa buhay ko dahil isang beses ko pa lang siya nakausap. Paano niyo ho nalaman? Ay, sadyang malakas lang talagang pakiramdam ko sa mga buntis. Hindi mo na itatanong, Iha. Isa akong manghihilot. Nagpapaanak talaga ako noon pa. Ganun po ba? Pero opo, tama po kayo. Buntis nga po ako. Malakas ang pakiramdam ko na babae ang ipinagbubuntis mo. Talaga po? Sana nga po. Pero mas okay din kung lalaki. Gusto ko siya maging kamukha ng daddy niya. Ate Carla, tapos ka na bumili? Yan. Tapos na. O ano? Nakabili ka ng kailangan mo? Opo. Ano ba yung binili mo? Bawang po. Magluluto po kasi kami ng chicken adobo sa school.
Nangiangat-ngiyan niya ng plastik na pinaglalagyan nito ng bawang na palingon kaming dalawa kay Aling Dolores matapos itong biglang umatras palayo sa amin at nagmamadaling umalis na parabang takot na takot ito. Aling Dolores, sandali lang ho. Yung paninda nyo. Ang weird naman nun ate. Kaya nga eh. Tari ka na nga. Hindi naman siguro mawawala ang mga paninda niya dito. Isang gabi ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba, Sir Jupiter. Hindi gaya ng mga nagdaang gabi na palaging payapa. Nang mga sandaling yun ay hindi ako mapakali. Pagkatapos ay may naamoy akong masangsang na amoy. Napakabaho niyon at amoy na parang naaagnas na bangkay. Dahil doon ay nagsuka ako ng nagsuka kaya naman gano'n na lang ang pag-aalala sa akin ni Adrian at ng biyenan ko. Kaya pinag-utos nito na hanapin ang pinanggagalingan yun. Hanapin niyo lang mabuti kung saan ang galing ang amoy na yon. Baka mamaya may patay na daga sa mga sulok. Hindi lang natin nakikita. Love, anong nararamdaman mo? Nahihilo ako. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Ayoko. Dito lang ako. Hanapin niyo na lang kung saan galing yon. Yung kabahong amoy na yon. Huwag kang mag-alala, anak. Pinapahanap ko na. Sandali nga at ikukuha kita ng tsaa. Habang naghahanap ang lahat ay naiwan kami doon ni Adrian sa kwarto. Pinupunasan nito ang noo ko dahil sa malamig na pawis na lumalabas sa akin. Maya-maya ay napadilat ako nang may marinig akong malakas na pagaspas ng mula sa bubong ng bahay. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Alam ko na hindi ordinaryo ang ganon para sa isang ordinaryong ibon. Natigilan kaming mag-asawa at nagkatinginan. Halos sabay pa kaming tumingala sa bubong. Love, naririnig mo yon? Oo. May tao sa bubong. Kinikilabutan ako ha. Ako rin. Maya-maya ay humahangos na pumasok sa kwarto namin ang aking biyenan at may dala itong isang malaking garapon ng asin. Adrian, madali ka. Maglagay ka ng asin sa bintana. Pagkatapos, isarado mo pati mga kurtina. Bilisan mo. Nagmamadaling sinunod nito ang sinabi ng ina habang ako naman ay nagsisimula ng makaramdam ng takot at napahawak sa aking tiyan. Mami, ano bang nangyayari? May kung ano meron sa bubong. Hindi ko alam kung ano. Baka tik-tik. Pero narinig namin ang malakas na pagaspas. Parang may malaking ibon. Madali ka, Adrian. Lumayo kayo sa may bintana. Mabilis naman itong kumilos at tinulungan ako ni Adrian na tumayo mula sa pagkakahiga ko sa kama. Pagkatapos ay yakap niya ako ng mahigpit at tumayo sa may pintuan ng kwarto. Maya-maya lang ay dumating si Mang Johnny at Yan. Ano, Johnny? Nakita niyo kung anong nasa bubong? Hindi po, Mami. Basta parang may malaking ibon. Yung pakpak parang brown. Parang kakulay ng paniki. Lola, baka yan yung aswang na nakita ko dun sa gubat. Na ganyang ibon na malaki. Mukhang totoo nga ang sinasabi nitong si Yan. Ma'am. Hindi na ako magtataka kung totoo man. Narito tayo sa Capiz at may buntis tayo dito. Ang sabi ng lola ko noon, mabango daw ang pang-amoy ng mga aswang. Ang amoy ng buntis. Gustong-gusto nilang kumain ng mga sanggol na nasa sinapupunan pa lang. Adrian, natatakot ako. Andito ako, love. Huwag kang matakot. Dahil hindi naman kita pababayaan. Simula ngayon, Carla, huwag kang basta-basta lalabas ng bahay. Kahit na sa umaga, lalo at wala kang kasama. Adrian, hanggat maaari ay huwag mong iiwan ang asawa mo, ha? Magpalit tayo ng trabaho. Ako nilang munang lalabas. At ikaw dito ang mag-aasikaso ng mga papeles.
Mahalaga naman pangalagaan natin si Carla ngayon. Nang mga sumunod na araw ay naging usap-usapan sa buong bayan ang kababalaghan na nangyari noong nagdaang gabi. Hindi lang pala kami ang nakarinig ng malakas na pagaspas ng animo isang malaking ibon noong gabing yun. May mga sabi-sabi ang mga kapitbahay na tik-tik daw at may iba pang nagsabi na manananggal daw. Sa kabila ng mga samut-saring kwento ng mga tao ay walang kahit sino ang nakapagsabi na nakita mismo ng kanilang mga mata ang nilalang na yun. Ngunit dahil din sa pangyayaring yun, ang mga kapitbahay namin ay katakot-takot na bilin ang binigay sa akin. Parang sa isang iglap ay dumami ang nag-aalaga sa akin. May mga nagbibigay pa nga ng mga prutas at iba't ibang pagkain. Huwag lang daw akong lumabas ng bahay. Hindi ko akalain na sa ganitong pagkakataon ay makikita ang pagdadamayan ng mga tao sa liblib na bayan na ito. Nako, ang dami namang pagkain nito. Ang sasarap nga, love eh. Lalo yung mga prutas. Kumain ka lang ng kumain, love. Para naman lumakas kayo ni baby. Eh paano kapag may gusto akong kainin na wala dito? Sabihin mo lang sa akin. Para maibili kita. Talaga? Oo naman, love. Kahit ano. Kahit sa gabi, maghahanap ako para sa'yo. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Spoiled na spoiled ako. Siyempre. Mahal na mahal ko kayo ng baby natin. Kahit ano, walang aswang ang makakapigil sa akin. Carla, may naghahanap po sa inyo. Nagtataka na nagkatinginan kami ni Adrian dahil wala naman akong kakilala masyado doon para may bumisita sa akin. Sino daw ho? Yung suki mo daw sa kakanin. Dolores daw ang pangalan niya. Lalo akong nagtaka dahil hindi ko naman sinabi kay Aling Dolores kung saan ako nakatira para matuntun ako ng ganon. Ako nang lalabas, love. Hindi na, ako na. Kilala ko naman siya. Sasamahan na lang kita. At lumabas na nga kaming dalawa at naroon nga sa labas ng gate si Aling Dolores. Aling Dolores, magandang umaga ho. Anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Ay, isang beses kasi naglalakad ako dito. Natanaw kita dyan sa bintana niyo. Narinig ko kasang nangyari. Balita hanggang sa bayan na may aswang daw dito. Sabi po, pero hindi naman namin nakita. Nako, mag-iingat ka anak ha. Siya nga pala, dinalhan kita ng kakanin yung paborito mo. Salamat po. Nag-abala pa po kayo. Walang anuman yon. Dahil pupunta naman din ako sa bayan kaya dumaan na ako dito. Love, may pera ka ba dyan sa bulsa mo? Pakibayaran naman si Aling Dolores. Wala na nasa taas. Pakikuha naman sandali Sige. Huwag kang aalis dyan, ha? Okay. Iya. Pwede ko bang mahawakan ng tiyan mo? Paano kasi ay sabik na sabik ako sa bata. Palibasa'y nag-iisa na lang ako sa buhay. Nakakamiss din yung may inaalagaan na sanggol. Maliit pa lang po kasi ang tiyan ko. Pero, sige po. Nang ilapag ni Aling Dolores ang kamay niya sa tiyan ko, nagtaka ako dahil nakita ko sa mukha niya na parang tuwang-tuwa siya. O kung yun nga ang tamang salita para ilarawan ang kanyang reaksyon. Para itong sabik na sabik habang titig na titig sa tiyan ko habang hinihimas yun. Nawirduhan ako nang pumikit pa ito na parang inaamoy nito ang tiyan ko. Dahil hindi maganda ang dating sa akin yun ay doon ako kusang lumayo. Kaya napatingala sa akin agad ang matanda. Nakaramdam ako ng takot nang makitang biglang nanlisik ang mga mata nito.
Mga tingin na parang hindi nito nagustuhan ang ginawa ko. Eksakto naman dumating si Adrian kaya napalingon ako. Nang tumingin ako ulit kay Aling Dolores ay bumalik sa maamo at magiliw na ang ngiti nito sa mukha. Ito pong bayad, Aling Dolores. Maraming salamat po. Salamat din, Iha. Bukas ulit, dadalan kita. Ay, salamat po. Pero okay na ho, kahit wag na. Iba po kasi ang pinaglilihian ko. Pero salamat po sa alok nyo. O sige, Iha. Mauna na ako. Bakit niya pinuntahan dito nun? Concern lang daw siya dahil nabalitaan niya yun nangyari. Alam mo ang weird ng matandang yon. Halika na. Pasok na tayo. Itapon mo na yan, love. Ayokong kainin yan ngayon. Ayoko ng amoy. Okay. Pumasok na kami ng bahay nang bigla akong matigilan matapos mapansin na naroon kasama ng mga nakakumpol na kapitbahay na nagchichismisan ang magandang babae na madalas nakatingin doon sa bahay. Tumitig lang ito sa kanya ng matagal, pagkatapos ay umalis din. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang nakakatakot na karanasan na yon ay hindi na ulit nangyari yun, kaya naman muling kumalma ang mga tao doon sa bayan namin. Kami naman ay naging payapa na ulit na nakakatulog sa gabi. Unti-unti nang lumaki ang tiyan ko at nasa 5 buwan na. Kahit na nasa 2nd trimester na ako ng pagbubuntis, patuloy pa rin ako sa mga cravings ko. Hanggang isang gabi, pasado 11:00 na, nang bigla kong masumpungan na kumain ng puto bumbong at bibingka. Kaya naman, ginising ko ang natutulog ko ng asawa. Love? Love? Tulog ka na ba? Bakit, love? May gusto kang kainin? Oo, love eh. Sorry. Kasi parang gusto ko ng puto bumbong at bibingka. Ha? Sa ganitong panahon? Love, October pa lang. Hindi pa nga nag-Halloween eh. Saan ako bibili nun dito? Sige na, love. Meron na yan siguro sa bayan. Bare months na rin naman eh. Kailan mo gustong kainin? Ngayon na sana. Kaya lang gabi na. Baka mamaya matsyempohan ka ng aswang sa labas. Love, hindi ako yung buntis para sundan nila. Kahit na, laman tiyan ka pa rin. At talagang gusto mo akong ipakain sa aswang pagkatapos mong pagsawaan ng alindog ko? Kadiri yung alindog. Sige na nga. Ihahanap na kita. Magpapasama na lang ako kay Mang Johnny. Magkukotse kami. Okay, sige. Mag-iingat ka, ha? Nang lumabas sila Adrian at Mang Johnny, ay hinatid pa ito ni Carla hanggang sa pinto kasama ng biyenan niya. Adrian, Johnny, mag-iingat kayo ha. Huwag na huwag kayong bababa ng sasakyan kapag may kung anong humarang sa inyo sa daan. Baka aswang yun at lapain kayo kapag bumaba kayo. Wala na yun, Mommy. Ilang buwan na nga hindi bumabalik yun eh. Love, kung wala kang mahanap, bumalik ka na lang agad dito ha. Huwag kang magtatagal. Oo, sige. Naghintay ako kay Adrian. Habang wala pa siya ay sinubukan kong libangin ng aking sarili. Kinuha ko ang phone ko at binisita ko ang mga social media accounts ko. Pero lumipas ang mahigit 30 minuto, wala pa rin ang asawa ko. Doon ako kinabahan at nagsimulang hindi mapakali. Sinubukan kong tawagan si Adrian pero hindi nito sinagot ang telepono. Dahil hindi na ako mapakali na maghintay sa loob, lumabas ako ng bahay para doon maghintay sa may garahe. Nasaan na kaya yun? Sabi ko naman kasi kapag walang mahanap, bumalik agad eh. Bakit ko ba kasi pinalabas pa? Naku.
ako, love. Nasaan ka na ba? Ate, pumasok ka na sa loob. Baka mamaya pagalitan ka pa ni Lola Alicia kapag nakita ka nandito sa labas. Hindi ako mapakali eh. Nag-aalala ako sa Kuya Adrian mo. Pabalik na rin yun. Halika nga, samahan mo ako dyan lang sa labas ng gate. Tatanawin ko lang baka parating na sila. Sinamahan naman ako ni Yanyan at dalawa kaming naghintay. Lumipas ang ilang sandali pero wala pa rin si Adrian at Mang Johnny. Sobra-sobra na ang pag-aalala ko kasabay din ang pagsisisi ko sa sarili ko na kung hindi dahil sa cravings ko, hindi naman lalabas ang asawa ko. Hanggang sa maya-maya ay may narinig na akong malakas na tunog ng pagaspas mula sa itaas kaya napatingala ako. Nangilabot ako nang sumunod na marinig ko ay ang matinis na boses na tumatawa na parang mangkukulam na may kasamang ungol ng halimaw. Ate, naririnig mo yun? Oo. Parang may tumatawa na nakakatakot yung boses. Maya-maya ay nakita ko si Yanyan na nanlalaki ang mata at bakas sa mukha ang labis na takot habang sunod-sunod siyang kinakalabit sabay turo sa itaas. Ate! Ate Carla! Oh. Si taas ng puno may aswang! Anong aswang? Manananggal! Ha? Nanlaki ang mga mata ko nang makita sa taas ng malaking puno di kalayuan sa kinatatayuan ko ang isang nakakatakot na nilalang. May malaking pakpak at nakakatakot ang mukha. Nanlilisik ang mga mata, tumaagos ang dugo sa may pangil niyang bibig at mahahaba ang kuko nito sa kamay. Mahaba din ang buhok nito na parang bruha. Isang manananggal at nakatingin siya direkta sa akin. Lola Alicia! May aswang! May manananggal! Mga kapitbahay! May aswang! Diyos ko, manananggal. Carla! Carla, pumasok kayo dito! Bilis! Mami, may manananggal! Awak ang aking tiyan ay mabilis kaming tumakbo ni Yanyan papasok ng gate kasabay ng mabilis na paglipad ng manananggal papunta sa akin. Sa halip na pumasok si Yanyan ay dumampot ito ng isang bato pagkatapos yun ang ipinambala nito sa tirador. Sakto naman na tinamaan ito sa mukha. Yanyan, pumasok ka na! Ay, Diyos ko! Bilisan mo! Isarado mo yung mga bintana! Madali kayo! Bago pa ako naabutan ng manananggal ay agad akong nakapasok at naisarado namin ang pinto. Nanginginig at umiiyak ako sa takot na sumiksik sa sulok. Napasigaw ako sa takot dahil naririnig ko pa rin ang malahalimaw nitong ungol, gayon din ang mga kasama namin sa bahay. Panginoon, tulungan niyo kami. Parang niyo ng awa. Anak, magdasal lang tayo. Bilis! Maya-maya pa ay narinig namin na nagkakagulo sa labas ang mga tao. Nagsisigawan ang mga ito habang tila hinahabol ng mga ito ang aswang. Ayun mga kapitbahay! Ayun ang manananggal! Bilisan ninyo! Kailangan mapatay natin yan! Ilang sandali pa ay dumating na si Adrian at Mang Johnny. Humahangos na pumasok sa bahay. Nang makita ko ang aking asawa, umiyak ako sa takot na tumakbo dito palapit at yumakap ng mahigpit. Love, okay ka lang? Adrian, nakita ko yung aswang. Manananggal siya. Hinabol niya ako. Oo nga po, kuya. Nakita ko rin. Ang pangit niya, kuya. Mukhang impacta. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Bakit ka ba kasi lumabas doon, ha, Carla? Hindi ba't bilin ko sa'yo na dumito ka lang? Sorry po, Mami. Nag-aalala kasi ako kay Adrian. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Tapos ang tagal na, pero hindi pa siya bumabalik. Nagganap pa kasi ako ng mabibilan eh. May nakita kami pero maraming bumibili. Tapos yung phone ko naiwan ko sa kotse. Sorry, love. Napag-alala tuloy kita. Okay ka lang ba? Opo.
Ang mabuti pa ay umakyat ka na sa kwarto mo. Mula ngayon, ha? Kapag kumagat na ang dilim, dapat lahat tayo nandito na sa bahay at dapat sarado ng mga bintana. Kung may gusto kaming kainin, anak, ipapaluto natin sa mga kasambahay. Opo, Mami. Pasensya na po ulit. Huwag mong alalahanin yon. Ang mahalaga ay ligtas kayo ng anak mo. Halika na, love. Doon mo na lang kainin itong puto bumbong mo at bibingka. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa amin, lalo na kay Adrian. Ulitin niyo nga po ang sinabi ninyo, Mang Johnny. Yung pong binata na binilhan natin at bibingka at puto bumbong kagabi. Natagpuan daw pong patay ngayong umaga. Nakita ang katawan doon sa talahiban. Wala na daw laman loob, pati puso ay dinuhot. Tingnan mo nga naman ang buhay mo. Kagabi lang, kausap pa natin. Umatake dito yung aswang? Tiyak na iisang aswang lang din ang pumatay sa kanya. Ang sabi pa ng ibang tambay na nakakita sa kanya. Huli daw siyang nakita na may kasamang babaeng maganda. Hindi siya nagtagumpay dito. Kaya bumaling siya sa iba para mambiktima. Kailangang magtulong-tulong tayo dito sa bayan para mahanap at mapatay ang aswang na yan. Love, paano kaya kung bumalik na lang tayo sa Manila? Pwede rin naman. May mga negosyo naman tayo sa Manila. Doon mas safe at walang mga aswang na ganito. Kaso kawawa naman sila, Mami, kapag iniwan natin dito. Pag-isipan natin mabuti yan. Ate, huwag kang mag-alala. Sa susunod na umatake yung aswang, may panlaban na tayo. Ano naman yan? Pinakita ni Yanyan sa akin ang isang maliit na tela na bilog na tinali ng goma ng mahigpit na mahigpit. Asin, at saka pinipit na bawang. Ang sabi ng lola ko, takot daw dito ang mga aswang. Itong gagawin kong bala sa tirador. Apakatalino mo talagang bata ka. Salamat sa palaging pagbabantay sa ate Carla mo, Yanyan. Wala nga naman po yun, kuya. Alam ko na, love. Para mawala ang stress mo dahil sa mga nangyayari lately. Mag-outing tayo. Meron akong alam na ilog. Medyo malayo dito. Tiyak, ligtas tayo doon. Wala kang dapat alalahanin. Sige, love. Miss ko nang lumabas eh. Kuya, pwedeng sumama? Oo, lahat tayo. Natuloy ang sinabi ni Adrian sa akin at pinasyal nga niya ako sa magandang ilog na matatagpuan wala pang isang oras mula sa bayan namin. Bukod sa amin ang aking asawa, kasama rin namin ang biyenan ko at ilang kasambahay at mga lalaking trabahador nang sa ganon ay mas marami rin ang magbantay sa kanila. Sobrang saya ko habang naroon kami sa ilog. Pakiramdam ko kahit sandali ay parang walang nangyayaring katatakutan at banta sa buhay naming mag-ina. Kahit paano, nakahinga ako ng maluwag at pansamantalang sinantabi at kinalimutan ang aking takot. Enjoy ka ba, love? Oo, love. Ang ganda dito. Nakaka-relax yung tunog ng ilog. Hayaan mo. Matatapos din lahat ng to. Nakarating na kay Mayor yung nangyayari sa atin tungkol sa aswang na yan. Kaya sa gabi ay may mga rumoronda ng pulis. May mga kababayan din tayo na nag-volunteer para mahuli ang aswang. Sana nga mahuli na siya. Hindi lang para sa amin ang anak mo. Kung hindi para mabigyan ng hustisyang nangyari sa mga naging biktima niya. Malapit na. Kaya ipanatag mo na yung kalooban mo. Halika na, love. Maligo na tayo sa ilog. Kapit ka sa akin. At baka madulas ka. Para akong bata na nagtatampisaw sa tubig habang ang mga kasama namin ay masaya ring naliligo, lalo na si Yanyan, habang ang iba naman ay naghahanda ng aming pagkain.
Nang makaramdam kami ng gutom ay saka ako umahon at nagpahinga sa cottage. Love, sandali lang ha. Punta lang ako sa CR. Okay, sige. Balik ka kaagad na. Pagbalik mo, kakain na tayo. Habang hinihintay na bumalik si Adrian ay nagsimula na akong kumain ng paunti-unti hanggang sa magsasampung minuto na hindi pa rin bumabalik ang asawa ko. Dahil nag-aalala na ako, nagdesisyon akong puntahan si Adrian kasama si Yanyan. Dito po yung CR, ate. Ano ba kasi nangyari dun sa kuya mo at ang tagal? Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang paglingon ko ay namataan ko si Adrian na naglalakad papasok ng kakahuyan at tila sinusundan ng babae sa unahan nito. Nang lumingon ang babae sa asawa ko ay nakita ko ang nang-aakit ng ngiti nito. Agad ko ring nakilala ang babae. Siya yung madalas na nakatayo sa tapat ng bahay namin at palaging nakatingin sa aming mag-asawa. Agad akong nakaramdam ng selos at galit nang makumpirma ko na ito nga ang sinusundan ni Adrian. Ay, ate, ayun si Kuya Adrian, oh. Halika, sundan natin. Sinundan namin si Adrian at habang naglalakad kami ay panay ang tawag naming dalawa dito. Love? Adrian? Saan ka pupunta? Love? Kuya Adrian! Ngunit kahit anong tawag namin, parang hindi kami naririnig nito at patuloy lang ito sa pagsunod sa magandang babae. Kaya naman nilakasan ko ang boses ko at sumigaw na ako sabay takbo at pinalo ko ito sa balikat. Doon pa lang ito natauhan. Adrian! Napalingon sa akin ang asawa ko. Galit na galit ko siyang pinukol ng masamang tingin. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya saka halos sabay kaming tumingin sa babae na tila nagulat nang makita ko. Bumaba ang tingin nito sa tiyan ko bago nagmamadali itong tumakbo palayo. Napalingon ako sa asawa ko na bakas na ang kaba sa mukha nito. Bakit doon kinanggaling sa likod? Ang akala ko... Nang muli akong tumingin sa babae ay malayo na ito pero panay pa rin ang lingon sa amin. Hoy! Babae! Bumalik ka dito! Malandi ka? Pati asawa ko? Kaya ka pala laging umaaligid sa bahay? Bumalik ka dito! Makikita mong hinahanap mo! Love, tama na. Kumalma ka. Huwag mo ako mapakalma dyan, ha? Nangangatog ako sa galit. Kaya palang tagal mo mag-CR? Mag-CR pala, ha? Yan pala may ibang babae kang kakatagpuin dito? Ano? Hindi, love. Hindi ko kilala yun. Hindi mo kilala pero sinundan mo. Love, maniwala ka sa akin. Paglabas ko ng CR, nakita ko na nasa labas siya at naghihintay. At ang tingin ko sa kanya ay ikaw. Nung magsalita siya, kaboses mo rin. Kaya noong sinabi niya na sumunod ako. Dahil ang akala ko, ikaw nga siya. Sinong niloko mo? Yun yung babae na madalas nakatanaw sa bahay. Siguro nagkikita na kayo noong pa sa labas eh. Kaya ka rin siguro nag-iya dito para magkita kayo. Kunwari ka pang gusto mo akong ipasyal para mawala ang stress ko, yun pala may iba ka pang pakay dito. Makikipagkita ka lang sa babae mo. At anong gagawin niyo dito sa gubat, ha? Gagawa ng isa pang panganay? Love, wala akong ibang babae. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hindi kita niloloko. Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Yan. Halika na. Love, sandali lang. Maniwala ka naman sa akin. Love! Carla! Ang akala ko talaga ikaw yun! Nagulat ang mga kasama namin nang bumalik ako na humahagulgol ng iyak. Nagmadali akong kunin ang mga gamit ko. Mang Johnny, tara na ho. Ihatid niyo na ako sa bahay. Aba,
Teka. Ba't ka umiiyak? Anong nangyari? Yung si Adrian, Mami. Huling-huli ko may sinusundan na ibang babae. Papasok sila dun sa gubat. Adrian, kailan ka pa natutong mambabae? Mommy, hindi ganun yun. Mag-explain ka dun sa babae mo. Bakit na? Dahil buntis na ako at lumalaki ng katawan ko. Hindi na ako sexy kaya naghahanap ko na ng iba. Dahil pangit na ako. Love, hindi ganon. Ikaw pa rin ang pinakamaganda at sexy sa paningin ko. Maniwala ka naman. Ikaw talaga ang tingin ko doon sa babae. I swear to God. Mang Johnny, tara na. Ihatid niyo na ako sa bahay. Ako nang sasama sa'yo. Mag-usap tayo. Hindi, ayoko. Ayaw kitang makita. Ayaw kitang makasama. Dahil sa sobrang galit at selos ko ay hindi ako nagpapigil at nagpahatid sa bahay kasama si Yanyan. Dahil sa nangyari ay hindi ko kinausap si Adrian. Nagkulong ako sa kwarto habang iyak ng iyak. Sa ganda ng babaeng yun ay bigla kong na-insecure sa sarili ko. Pakiramdam ko ay dambuhala na ako at pumangit hanggang sa pagsapit ng gabi ay patuloy akong sinuyo ng asawa ko. Love, galit ka pa rin ba? Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Pakiramdam ko kanina parang na-hypnotize ako. Ang tingin ko talaga dun sa babae ikaw. Kaya nga nagulat ako nung makita kita sa tabi ko. Tapos nag-iba na ang itsura ng babae. Sinong hindi magagalit? Nakita ko mismo yung asawa ko na sumusunod dun sa babae. Sorry na, love. Please. Hindi ko sinasadya na pagsilosin ka. Maniwala ka sa akin. Yun talaga ang nangyari. Mahal na mahal kita at hindi kita ipagpapalit sa kahit sino mang babae dyan. Malay ko ba? Hindi na ako maganda. Hindi na ako sexy. Ang laki na ng katawan ko. Malay ko ba kung nagsawang ka na sa akin kaya naghahanap ka na ng iba? Love, kilala mo naman ako eh. Ganun ba ako? Hindi ako si Ricky Kung ganun ako ang klase ng lalaki noon pa lang, nagloko na ako. Malay ko. Niyakap ako ni Adrian mula sa likod at patuloy akong nilambing. Huwag ka na magalit, love. Bati na tayo. Hindi na mauulit yun, promise. Magiging aware na ako at hindi na magpapadala sa ganon. Baka mamaya mangkukulam pala yun. At ginamitan niya ako ng kung anong orasyon. Kaya ang tingin ko sa kanya ikaw. Nagpapalusot ka pa. Totoo nga yun, love. Tsaka kahit kailan, hindi magbabagong tingin ko sa'yo. Kahit nabuntis ka, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin at pinaka-sexy. Natural lang na lumaki ang katawan mo dahil may baby ka na sa tiyan mo. Pero hindi ibig sabihin, pumangit ka na at ipagpapalit kita. Mahal kita, Carla. Mahal na mahal kita. Kapag nakita ko ulit yung babaeng yun dyan sa harap, susugurin ko yon. Huwag ka na makipag-away. Baka mamaya aswang yun. O kaya magkukulam. Baka kung mapano ka pa. Hindi ako natatakot. Kahit sino pa siya. Basta kapag inaagaw ang asawa ko, sasapian talaga ako ni Gabriela Silang. Tatagain ko yan. Huwag ka na ma-high-blood. Kumalma ka na, sige na. Ikaw ang nagpapa-high blood sa akin eh. Halika na. Doon na tayo sa kama. Haalisin ko yung galit mo. Yan, dyan ka magaling. Talagang magaling ako. Tingnan mo nga nakabuo agad. Ay naku, Adrian. Halika na, love. Nagdidilig ako ng halaman sa hardin ng araw na yon. Dahil weekend, kaya naman naroon lang sa bahay si Adrian.
Pinatawad ko na rin siya at nagkaayos na kami nang makita ko na sincere naman ito sa paghingi sa akin ng tawad. Naisip ko rin na posible nga ang sinabi niya na baka ginamitan siya ng kung ano ng babaeng yun. Hindi na ako magugulat kung tama ang hinala ni Adrian dahil sa mga kababalaghan na nangyayari sa lugar na yun. Habang abala ako sa ginagawa, si Adrian naman ay ginagawa ang isang silya na nasira habang pinapanood namin ito ni Yanyan. Maya-maya naggulat na lang kami nang makita ko na nasa harap ko na pala si Aling Dolores. Naroon ito sa labas ng bakuran at nakangiti sa akin. Aling Dolores? Kanina pa kayo dyan? Hindi ko na malayan ang pagdating nyo. Ay, kadarating ko lang naman. Dinalan kasi kita ng kakanin. Baka gusto mo. Sige ho, doon tayo sa gate. Iniwan ko muna sandali ang ginagawa ko at pinagbuksan ng gate ang matanda. Agad humawak ito sa tiyan ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, Sir Jupiter. Nang sandaling yun ay biglang nangalisag ang balahibo ko sa katawan nang lumapat ang palad niya sa tiyan ko. Kaya wala sa loob na napahakbang ako paatras. Iba ang tingin niya sa tiyan ko. Gaya noong una ay titig na titig siya dito. Kumusta ka na? Ayos lang ho. Palagi lang ako narito sa bahay at hindi lumalabas dahil sa mga nangyayari. Ay siya nga pala. Eto, nagdala ko ng paborito mong kakanin. Kukunin ko pa lang sana ang inabot nitong kakanin nang magulat ako matapos biglang hawakan ni Adrian ang kamay ko at nilayo ako mula kay Aling Dolores. Nang, maraming salamat to pero nagluto na rin ako ng kakanin sa bahay. Sa susunod na lang po, bibili ang asawa ko. At saka pupuntahan na lang ho namin kayo sa pwesto ninyo sa bayan. Hindi nyo na po kailangang dumaan dito. Nakakahiya naman at nakakaabala kami. Nagtaka ako sa ginawa ng asawa ko. Nang lumingon ako kay Yanyan, nakita ko na parang nanginginig ito sa takot at mahigpit na katikumang kamay habang nakatitig ito kay Aling Dolores. Maya-maya ay huminga ng malalim ang bata at lumapit ito sa tabi ni Adrian. Manang, ingat po kayo sa paglabas-labas ninyo. Naglipa na ngayon ng aswang. Ito, para sa inyo. Pangontra. Inabot nito ang bilog na tela na may laman na bawang at asin. Nagtaka kami dahil biglang napaatras si Aling Dolores at nakita ko ang takot sa mukha niya. Nagmamadali nitong dinampot ang mga paninda at halos kumaripas ng takbo palabas ng bakuran nila. Love, bakit mo pinaalis? Nakakahiya naman. Simula ngayon, ayoko nang kinakausap o nilalapitan mo ang matandang yon. Lumayo ka sa kanya. Kapag nakita mong lumapit sa sayo at wala ako, tumakbo ka palayo. Bakit? Kanina habang kausap mo siya, aksidente kong nabitawan nitong bala ng tirador ko na may pangontra sa aswang. Pagdampot ko, noong tumuwad ako, nakita ko sa pagitan ng dalawang hita ko. Yung matandang yon, naging asong malaki at kulay itim. Ha? Sigurado ka dyan? Opo ate, sigurado ako. Kaya sinabi ko kaagad kay kuya. So, ang ibig sabihin ba nun ay... Aswang siya ate. Isang aswang na kaya magpalit ng anyo. Ang sabi po kasi ng lola ko, malalaman mo daw kapag aswang ang kaharap mo. Kapag tumuwad ka at tiningnan mo siya sa pagitan ng iyong mga hita. Kung anong uling anyo na ginamit niya, yun daw makikita mo. Nung binigay ko sa kanya itong bala ng tirador ko, tumakbo siya palayo. Ganun ba? Kaya pala ganun na lang ang tingin niya palagi sa tiyan ko. Mabuti na lang at sinabi agad sa akin ni Yanyan. Kung hindi baka napahama ka na. Anong gagawin natin?
Bakit hindi natin sabihin sa mga pulis? Ako na pong bahala magsabi sa kanila, ate. Pupunta kami ni Lolo mamaya sa bayan eh. Salamat yan ha. Maaasahan ka talaga sa mga ganitong bagay. Love, ako na magpapatuloy sa ginagawa mo. Pumasok ka na sa loob. Baka matsyempohan ka na naman ng matandang yon. Papasok pa lang sana ako nang magulat kami dahil biglang dumating si Ricky. Kinalampag nito ng gusto ang gate kaya napalabas ulit kami nang wala sa oras. Humahangos at duguan ang lieg at braso dahil sa mga sugat. Sumisigaw at nanginginig sa takot habang pawis na pawis ito. Walang suot na pang itaas, nakapantalon lang at nakayapak. Dahil doon ay naglabasan ng mga tao sa bahay namin pati ang mga kapitbahay. Pare, tulungan mo ako, pare. Anong nangyari sa'yo? Aswang, pare. Yung magandang babaeng nakita natin dito noon, sa tapat ng bahay niyo. Aswang yung pare. Nakita ko. Siya ang may gawa sa akin ito. Teka, paano nangyari yon? Saan kanya inatake? Sa bahay mo ba? Hindi, pare. Nakita ko siyang naglalakad tapos tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pare. Basta namalayang ko na lang ang sarili ko na sumusunod na sa kanya. Parang may magnet na humihila sa akin. At sinusundan ko lang siya hanggang sa makarating kami sa gubat. Pagdating doon, dinala niya ako sa isang maliit na kubo. Doon yata siya nakatira tapos hinaga niya ako sa papag at hinalikan ako. Para akong na-hypnotize na sumusunod lang sa kanya. Nung mahubad ko na yung damit ko, bigla na lang nag-iba ang itsura niya. Una, naging matanda siya. Tapos bumalik sa bata. Bumata yung mukha niya. Tapos nakita ko na may mahaba at matalas siyang pangil. Tsaka ako kinagat sa liig at braso. Tapos naging malaking aso siya, pare. Nakapanlaban ako at nasaksak ko siya sa braso. Kaya tumakbo yung malaking aso paalis. Kaya ako nakatakbo. Pare, tulungan mo ako, pare. Baka balikan niya ako. Ang mga sandaling yun ay tuluyan naming nakumpirma ang hinala tungkol kay Aling Dolores. Ate, siya rin kaya yung manananggal? Hindi natin alam. Wala namang sugat kanina si Aling Dolores. Ang alam ko, ate, ang mga aswang ay kaya maging hayop. Kayang pagalangin ang sarili nila kapag dinilaan nila ang sugat nila. Baka kaya walang sugat yung matandang kanina. Siguro nga. Ang mabuti pa ay pumasok ka na sa loob, love. Sasamahan ko sa ospital si Ricky. Huwag kang lalabas ng bahay, ha? Okay, love. Mag-iingat ka. Tahimik ang gabi. Habang naghihintay ako sa pagbalik ni Adrian ay inabala ko ang aking sarili sa panonood ng videos sa phone. Nakauwi na kanina ang asawa niya galing sa ospital pero dahil sa nangyari kay Ricky, sinamahan ito ang kaibigan sa ospital habang kausap ng mga pulis. Anak, hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa po, Mami. Hinihintay ko pa po si Adrian. Ano na ba daw balita kay Ricky? Hindi ko pa po alam. Hindi pa siya nagtitext. Eksakto namang nakatanggap ako ng text message mula kay Adrian at sinabing, pauwi na ito. Eto po. Kititext lang. Pauwi na daw siya. Salamat naman sa Diyos. Dahil sa mga nangyayari, kahit ako hindi mapalagay kapag nasa labas siya. Maya-maya lang po nandito na yon. Hindi nagtagal ay narinig nilang may kumatok sa pinto. Sino yun? Huwag mong sabihin sila Adrian. Hindi ko pa naririnig na bumuka yung gate.
Oo nga po eh. Sandali at titingnan ko. Nak, huwag mong bubuk... Di ko na narinig pa ang sinabi ng binan ko dahil mabilis kong binuksan ang pinto. Ganoon na lang ang takot na naramdaman ko nang makakita ako ng isang malaking aso na nakapasok sa bakuran namin. Alam ko na hindi ordinaryong aso ito dahil masyado itong malaki at nanlilisik ang mga mata nito. Hanggang sa napasigaw ako nang bigla itong umungol na parang halimaw. Madali kong sinubukan na isarado ang pinto pero nanlaban ng malaking aso at pilit na tinutulak ang pinto. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Nagdatingan ang mga kasambahay namin at tulong-tulong kami sa pagsarado ng pinto. Agad namin yung nilakat hinarangan ng muebles na mabigat. Para itong toro na binabangga ng malakas ang pinto, mga malalakas na lagabog at halos magiba na nito ang pintuan. Lord, please help us. Iligtas niyo po kami mula sa demonyong to. Huwag niyo pong hahayaan na may mangyaring masama kahit sino sa amin. Lalo na ang asawa ko. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Tigilan mo na ako! Tigilan mo na kami! Dahil hindi mo makukuha ang anak ko! Hindi ako papayag na makuha siya ng demonyong katulad mo! Dahil sa aking sinabi ay tila lalo itong nagalit. Mas naging malakas ang pagbangga nito sa pinto. Maya-maya ay dumating si Yanyan. Tumakbo ito sa may bintana at bahagya ay yung binuksan at mula doon ay tinirador nito ang aswang gamit ang ginawa nitong bala. Narinig nilang umiyak ito na parang ordinaryong aso. Huminto ito sandali pero maya-maya ay pinagpatuloy ang pagbangga sa pinto. Dumating ang iba pa naming kasambahay at mula doon sa bintana ay sinaguyan nila ito ng asin. Nagsigaw ng mga ito nang umalis ang aswang at nagawa daw nitong talunin ang kanilang bakod. Maya-maya ay dumating na nga si Adrian at Mang Johnny. Nanginginig pa rin ako sa takot nang yumakap ako ng mahigpit sa asawa ko. Ano nangyari? Bakit ang daming crack ng pinto? Sinilakay kami ng aswang, love. Nag-anyong aso siya. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, pero parang alam niya na wala ka dito sa bahay. Ayoko na dito, Adrian. Umalis na tayo dito. Bumalik na lang tayo ng Maynila. Parang awa mo na. Natatakot ako sa magiging epekto nitong mga nangyayari sa anak natin. Mahigpit akong niyakap ng asawa ko at doon lamang ako nakaramdam ng kapayapaan. Kung yan ang gusto mo, sige. Bukas na bukas ay aalis tayo. Magpapabook na ako agad ng flight. Ang mabuti pa ay dalhin mo ng asawa mo sa kwarto nyo para makapagpahinga. Ang buong akala namin ay tapos na kaming guluhin ng aswang. Ngunit pagdating ng kwarto ay narinig na lang namin ang pamilyar na malakas na pagaspas ng tila malaking ibon. Nang mga sandaling yun, alam na namin na naroon ang manananggal. Manananggal naman ngayon. Kanina malaking aso. Ngayon naman ito. Hindi kaya iisa lang sila? Maaari. Walang imposible sa mga gaya nila. Kung ako muntik niyang malanse at nagpanggap na ikaw. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang narinig naming pagaspas ng pakpak nito. Muli akong nangilabot sa narinig ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Adrian habang nakatayo kami malayo sa bintana. Naiyak ako lalo sa takot nang marinig kong kinakalampag nito ang bintana. Hindi yun agad huminto at naririnig namin na tila umiikot-ikot ito sa taas ng bubong maging sa bintana na parang talagang naghahanap ito ng mapapasukan. Maya-maya ay narinig na lang namin ang sigawan ng mga tao sa labas na nagkakagulo at tila nakita rin ang manananggal. Kasunod nyo na ay narinig na lang naming natahimik sa paligid pagkatapos tila habulin ito ng mga kalalakihan. Umalis na tayo dito, love. Ayusin mo na ang mga gamit natin. Magpapabook na rin ako ng flight ngayon.
Handa na kami sa pag-alis ng araw na yun. Nakapag-book ng flight si Adrian at nakaimpake na rin kami. Pero para namang nananadya ang panahon dahil kung kailan paalis na kami at papuntang airport ay saka naman kami nakatanggap ng notice na cancel ang flight namin. Yun ay dahil kasalukuyang binabagyo ang Central Luzon kaya lahat ng incoming flights ay na-cancel para sa araw na yun. Dahil doon ay nag-alala ako. Nakaramdam ng takot. Paano kung bumalik na naman ang aswang? Paano kung sa pagkakataon na ito ay may masaktan na sa amin? Puno ako noon ng takot at pag-aalala, Sir Jupiter. Love, ang tahimik mo dyan. Anong iniisip mo? Wala lang. Naiinis lang ako. Para kasing nananadya eh. Kung kailan tayo paalis na, tsaka naman biglang walang flight. Makakaalis din tayo bukas. Bukas pa yun. Paano kung bumalik yung aswang mamayang gabi? Tapos makapasok na siya dito sa bahay. Hindi ko hahayaang masaktan ka niya. Kayo ng baby natin. Love, takot na ako dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako tatagal dito. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang bigla naming marinig ang boses ni Yanyan. Malayo pa lang ay tinatawag na sila nito. Nang sumilip sa bintana ay nakita nilang tumatakbo ito kasunod si Mang Johnny kaya dali-dali silang bumaba. Ate Carla! Kuya Adrian! Ate! Oh, Yanyan! Bakit ka tumatakbo? May good news ako at saka bad news. Bad muna. May pinatay na naman yung aswang kagabi. 2 lalaki. Ang sabi, mga galing daw sa inuman yung 2 bago mapatay. Natagpuan sa bukid yung mga bangkay nila. Wala na ring puso at wakwak ang mga tiyan nila. Pero ang good news ate, dahil sa nangyari, ay sinuyod ng mga pulis ang gubat. At natuntunan ng mga pulis ang bahay ng aswang. Kaya sinunog nila yon. Ngayon, wala na siyang babalikan na bahay. Tumama ang deskripsyon ng babaeng tinutukoy ni Sir Ricky. Tsaka yung deskripsyon ng babaeng kasama doong nagtitinda ng puto bumbong bago natagpuan itong patay. Nang mag-drawing ng cartographic sketch ang mga pulis, si Yanyan mismo ang nagkumpirma na yung babaeng palaging nariyan sa bahay at yung umatake kay Ricky ay iisa. Yanyan, yung si Aling Dolores, sa tingin mo ba aswang talaga siya? Ang sabi ni Ricky, naging malaking aso din yung babaeng maganda. Oo ate, sigurado ako dun. Yung umatake sa atin kagabi na malaking aso, ganun na ganun ang nakita kong itsura ng matanda nung tumuwad ako eh. Baka nga iisa lang yung si Aling Dolores, tsaka yung magandang babae. Sabi po kasi ng lola ko, may mga aswang daw na kaya magpalit ng anyo na bukod sa hayop. Kaya rin nilang magmukhang bata, matanda at sobrang bata. Nahuli na ba yung babae? Hinahanap pa rin ho nila hanggang ngayon. Pero ngayon nalaman na ang bahay niya ay tiyak na hindi magtatagal ay mahanap na rin yung aswang na yan. Ang dapat sana ay mas inuna nilang hanapin at patayin ang aswang bago nila sinunog yung bahay. Bakit, Mami? Hindi ba magandang progress na yon? Oo nga, pero Jack na nagtatago lang yun kung saan man. At dahil pinakailaman ng kanyang tahanan, ang inaalala ko ay baka lalong magalit ang aswang. Huwag kayong mag-alala, ma. Nakapaghanda na po ako ng armas. Gumawa po kami ng sibat at siniguro namin na matalas ang dulo. Mabuti naman kung ganun. Dahil makaalis man sila, Carla at Adrian dito, patuloy pa rin siya sa paghahasik ng lagim at maghahanap ng ibang mabibiktima. Hanggat hindi napapatay ang aswang na yan, kailangan ay lagi tayong handa.
Sa pagkagat ng dilim, agad akong nakaramdam ng tensyon sa paligid. Kakaiba ang bigat at takot na nararamdaman ko ng sandaling yun. Matapos naming kumain ng gabihan ay naroon lamang ako sa aming silid ni Adrian. Dahil hindi ako mapakali ay kinuha ko ang aking Biblia at binasa yun. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa nang pumasok sa silid ng aking asawa. Love, anong ginagawa mo? Nagbabasa ng Bible. Sa mga ganitong sitwasyon, ang Diyos lamang at ang salita niya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Tama, love. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Matatapos din ito. Love, mangako ka sa akin na iingatan mo ang sarili mo. Ayoko na ulit maiwang mag-isa. Lalo na't dalawa na kami ng baby natin. Hindi ako magagaya kay Matt. Kung yun ang ibig mong sabihin, hindi kita iiwan. Sabay tayong tatanda at masasaksihan natin ang paglaki ng baby natin at ng iba pang magiging anak natin. Ang mabuti pa magdasal na tayo para makatulog na rin tayo. Nakapag-rebook na ako ng flight papuntang Manila. Bukas din ng tanghali. Okay, ikaw na mag-lead ng prayer, love. Nang gabing yun ay sinuko namin sa Diyos ang lahat ng nangyayari sa amin. Nagdasal kaming mag-asawa na hawak ang kamay ng isa't isa. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito at sa buong araw na ipinagaloob niyo sa amin. Sa panahon na ito, na nababalot kami ng takot, ipakita mo sa amin na higit kang mas makapangyarihan kesa kahit na anong pagsubok o kampo ng kadiliman. Huwag mo pong hayaang mapahamak ang aking mag-ina o kahit sino sa aking pamilya at sa mga tao sa bayan na ito. Patnubayan mo po kami at bigyan ng lakas sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, love. Maligo ka na, tapos matulog na tayo. Ikalma mo yung isip at damdamin mo. Sinunod ko ang payo ng asawa ko, Sir Jupiter. Ginawa ko ang karaniwang night routine ko na parabang hindi nababalot ng takot ang bayan na yun. Hanggang sa nakatulog na nga kami sa pag-aakala na magiging payapa ang lahat. Pasado 12:00 ng gabi nang magising ako dahil sa ingay ng malakas na pagaspas ng kung ano mula sa labas ng bintana. Agad akong napabalikwas ng bangon nang makita ko na umaalog ang bintana kasabay ng pagkalampag niyon, kaya agad kong ginising ang asawa ko. Love! Love! Nariyan na naman ang manananggal! Love! Bumaba ako ng kama at sinuot ang aking roba habang agad bumalikwas ng bangon si Adrian at tumakbo palabas ng aming silid. Mommy! Gising! Nandiyan na naman siya! Mang Johnny! Gising! Tumawag kayo sa mga pulis at sa barangay. Sabihin ninyo na narito na naman yung aswang. Love, lumayo ka mula sa bintana. Halos mapatalon ako sa gulat nang lumakas ang pagkalampag ng bintana na parabang gusto talaga nitong sirain yun. Nakaramdam ako ng takot nang lumakas ang nakakakilabot na tawa at ungol nito. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan ko at nasira na nga niya ang bintana. Napasigaw ako sa takot dahil maaari itong makapasok doon sa loob dahil malaki at maluwag ang bintana. Nagmamadaling kinuha ni Adrian ang tinabi nitong sibat na kahoy sa ulunan ng kama at matapang na sumugod sa bintana. Habang takot na takot ay matapang naman na nakipagbuno si Adrian sa aswang. Maya-maya ay dumating din si Mang Johnny at tinulungan ng asawa ko. Sinubukan nilang itusok ang sibat dito pero nagagawang manlaban ng aswang. Habang nakatitig ako sa nakakatakot na mukha nito, saka ko palang unti-unting nakikilala ito. Si Aling Dolores. Mas naging doble naman ang takot ko nang mahawakan ng aswang ang sibat ni Mang Johnny at Adrian saka hinila ang mga ito palapit.
Bumitaw si Mang Johnny pero nanatiling nakahawak pa rin si Adrian at nakikipambuno. Bumitaw ka na, Adrian! Napakiusap! Mapapahamak ka! Ganun na lamang ang takot ko nang mahawakan ng aswang si Adrian sa leeg. Hindi ko na naisip ang kalagayan ko, Sir Jupiter. Ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling yun ay ang mailigtas ang asawa ko. Madali akong lumapit at dinampot ang isa pang sibat. Alam ko na ako ang pakay nito kaya agad napunta sa akin ang atensyon ng aswang at nabitiwan nito si Adrian. Nang akma akong hahablutin nito ay agad akong umatras. Agad namang bumangon ang asawa ko at tumakbo na kami palabas ng silid saka sinarado iyon. Nang makarating kami sa ibaba, sa sala ay naroon ng lahat at humiiyak sa takot. Agad kaming niyakap ng aking biyanan. Ayos lang ba kayo? Yes, Mami. Nasaktan ka ba niya? Mahigpit lang niya akong nakapitan sa leeg. Pero wala naman akong sugat. Kuya, alam ko na kung paano natin siya mapapatay. Paano? Naalala ko yung sabi ni Lola, para daw mapatay sila, kailangan daw mahanap natin yung kalahati ng katawan niya, tapos sunugin natin. Kung ganun, saan natin siya hanapin? Nakita ko na, kuya. Kanina, bago ka pa sumigaw, nakasilip na ako sa bintana namin sa likod. Nakita ko na nandun na ati yung katawan niya. Nakatago sa likod ng mataas na halaman. Kailangan nating makuha ang atensyon niya para mahuli na siya. Hindi ay makakaalis na naman siya ngayon. At baka mahirapan na tayong mahuli siya. Lalo na at nasira na ang bahay niya. Baka lumipat pa ng ibang lugar yan. At doon maghasik ng lagim. Anong gagawin mo? I-distract ko siya. Tatakbo ko sa labas. Kayo ang sumunog ng kalahati ng katawan niya. Delikadong gagawin mo, baka mapahama ka. Dalawa kami ni Mang Johnny. Yan. Kaya mo ba na tumakbo sa labas para sunugin yung kalahati ng katawan niya? Kayang-kaya ko, kuya. Ako pa ba? Aswang hunter yata ako. Hindi ako natatakot. Very good. May tiwala ako sa'yo, ha? Basta ang gagawin mo lang ay bubuhusan mo ng gasolina yung katawan niya tapos sisindihan mo. Kailangan bilisan mo para makabalik ka agad. Opo, kuya. Love, natatakot ako. Baka mapahama kayo sa gagawin niyo. Kapag wala isa man sa atin ang naglakas ng loob ng gawin ito, hindi matatapos to. At habang buhay siyang manggagambala at papatay, mas lalong lalakas ang kapangyarihan niya dahil nagpapakita tayo ng takot. Hindi ba't malakas ang pananampalataya natin sa Diyos? Tama ka. Basta't mag-iingat ka. Mag-iingat ka, anak. Galit na galit ngayon ang aswang dahil sa pagsunog ng kanyang bahay. Yes, Mami. Dala ang mga armas na sibat ay tumakbo palabas si Adrian at Mang Johnny. Habang sinamahan naman namin si Yanan sa likod bahay, dala ang gasolina at posporo. Bilisan mo yan. Baka kung mapaanong kuya mo. Eto na, ate. Sisiw lang to. Napapanood ko to sa mga aswang na pelikula sa YouTube eh. Teka, may dala pa akong iba. May ilalagay ako sa kanya. Yan, totoong buhay to. Bilisan mo na. Ganon din po yun. Nang lumabas si Yanyan, naroon lamang ako sa may pinto at nakatanaw sa kanya kasama ang aking biyenan at iba pang kasambahay. Habang binabantayan namin si Yanyan, tumingin ako kila Adrian. Mula doon sa likod ay nakikita ko kung paano sila sinusugod ng manananggal pero nagagawang depensahan ng mga ito ang sarili dahil sa hawak na armas. Hindi ako nakatiis na nakatayo lang at nanonood lalo na at bata pa ang kumikilos para sa aming matatanda. Kaya naman bigla na lang akong lumabas na ikinagulat ng aking biyenan at mga kasambahay. Ay, Diyos ko! Carla, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito! Baka mapahama ka! Hindi ako nakinig. Nilapitan ko si Yanyan. Nang makita ko ang kalahati ng katawan ng manananggal at mga laman loob nito ay halos bumaligtad ang sikmura ko. Hindi ko yun kayang tingnan ng malapitan. Habang si Yanyan naman ay nakita ko na halos walang bahid ng takot. Tumatawa pa ito nang buksan ng isang garapon ng asin. Adobong manananggal!
ngayon? Ate, buhusan mo ng gasolina, bilis! Ganun nga ang ginawa ko habang binuhos nito ang asin at bawang sa loob ng katawan nito. Mula doon ay narinig namin na sumigaw ang manananggal sabay lipad papunta sa kinaroroonan namin. Agad kong binuksan ang lighter at hinagis yun sa kalahati ng katawan ng aswang. Mabilis iyong nagliyab pagkatapos ay agad kaming tumakbo. Sa halip na tumakbo kami ni Yan pabalik ng bahay ay napatakbo kami sa malawak na bukid sa likod ng bahay dahil sa sobrang taranta namin. Napasigaw kaming dalawa ng paglingon ay malapit na sa amin ang manananggal. Takbo, ate! Ngunit dahil buntis ako, naging mabagal ang takbo ko hanggang sa matalisod ako at madapa. Napaiyak ako at agad naisip ang anak ko. Pagnoon ko, ang anak ko, tulungan niyo po ako. Carla! Ganoon na lang ang hilakbot na naramdaman ko ng paglingon ko ay hawak na ako ng aswang sa balikat. Agad kong nadampot ang isang malaking bato. Napasigaw pa ako ng pagharap ko ay ang nakakatakot na mukha nito ang bumungad sa akin. Pinukul ko ng hawak kong malaking bato ang ulo nito kaya nabitiwan niya ako. Pero dahil sa tiyan ko ay hindi ako agad nakatayo at napahiga sa lupa habang agad nakabawi ang manananggal at sumugod muli sa akin at pilit hinahawakan ito ang tiyan ko. Nalaban ako. Sinanggalan ko ang mga braso ko mula sa mahabang kuko nito. Nasugatan ako pero hindi ko ininda yun dahil mas mahalaga sa akin ang buhay at kaligtasan ng aking anak. Hindi ko hinayaan na dumapo man lang ang kamay nito sa tiyan ko. Lahat ng mahawakan ko ay binabato ko dito. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya habang siyan niya na binabato ito ng tirador gamit ang ginawa nitong bala. Lumayo ka sa ate ko, impacta ka! Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko! Hanggang sa mula sa likod ay nasaksak ito ni Adrian at tumagos iyon sa puso nito. Sunod naman sinaksak ito ni Mang Johnny, maging ang taong bayan ay naroon at sinaksak din ito. Madali akong bumangon at agad tumakbo sa akin ang asawa ko pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos ang lahat, love. Wala akong naisagot at naiyak na lang ako. Lahat ng pagod at takot ko dahil sa aswang ay binuhos ko ng mga sandaling yun. Kasama ng kalahati ng katawan nito, sinunog din ng mga tao ang kalahati ng katawan nito. Bago masunog ay nakita ko mismo kung paano nagbago ang anyo ng aswang at bumalik sa normal na tao ang mukha nito. Nagulat kami dahil naging magandang dalaga ang mukha nito. Ang babae na madalas nakatanaw sa bahay namin bago ito naging si Aling Dolores. Doon ko lang napagtanto na tama pala ang hinala namin na ang misteryosong babae na yon at si Aling Dolores ay iisa. At kaya pala ganoon na lang kung hawakan niya ang tiyan ko noon at amuyin ako, yun pala ay talagang aswang si Aling Dolores. Ang astig naman! Naging magandang babae tapos naging matanda. Ikukwento ko ito sa mga kaibigan ko. Parang alam ko na ang naging plano niya, sir. Nung dumating kayo dito, hindi ba kay Sir Adrian siya palagi nakatingin? Baka natipuhan si Sir at binalak niyang gawin yun. Ginawa niya doon sa vendor na napatay. Tapos nang mabuntis ka, ma'am, napunta sa iyo ang atensyon niya dahil mabango ang pang-amoy ng mga aswang daw kapag buntis ang babae. Hayaan mo ng mga pulis dito. Dalhin mo na sa ospital si Carla para magamot ng mga sugat niya sa kamay. Kailangan makatiyak tayo sa kalagayan ng baby niyo. Grabe ang stress na ibinigay ng pangyayaring ito sa kanya. Sige po. Halika na, love. Pumunta muna tayo sa ospital. Okay.
Matapos ang gabing yon, hindi na namin pinagpaliban ang pag-alis ng kapis kahit na napatay namin ang manananggal. Pasalamat kami sa Diyos dahil maayos at walang naging problema sa baby namin. Ginamot lang ng mga doktor ang mga sugat ko sa kamay at wala naman daw kaming kailangang alalahanin. Kasama si Yanyan at Mang Johnny, hinatid kami ng aking biyenan sa airport. Mag-iingat kayo doon, ha? Don't worry, Ma. Safe kami doon. Walang aswang sa Maynila. Wala ngang aswang. Pero may mga taong asal aswang. Mga magnanakaw. At mamamatay tao marami. Mag-iingat po kami palagi. Naroon naman ang mga kasambahin natin. At kilala mo na rin sila, Carla. Kaya hindi ka nila pababayaan doon. Naroon din ang tsapasin mo. At si Lena, yung pinsan mo. Kaya kapag nasa trabaho ka, may kasama itong asawa mo. Aayusin ko lang lahat dito. Pagkatapos, ay susunod din ako sa inyo. Sige po, Mami. Mag-iingat din kayo dito. Kahit na wala na yung aswang, huwag na rin kayong maglalabas sa gabi. Ate, sa susunod nating pagkikita, baka binata na ako. Mag-aral kang mabuti, ha? Huwag ka nang pupunta sa gubat. Opo, ate. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Yanyan. Walang anuman po yun, ate. Kapag mataas ang grades mo, kukunin kita para doon ka na sa Maynila. Pag-aaralin ka namin hanggang college. Talaga po? Oo. Yay! Lolo! Makakapunta na ako ng Maynila! Ma'am Sir, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa tulong ninyo sa amin, Mang Johnny. Halika na, love. Malapit na tayong mag-boarding. Mula noon, hindi na kami bumalik pa sa Capiz, Sir Jupiter. Hindi naging madali para sa akin ang lahat matapos ang gabing yun. Matinding trauma ang naging dulot sa akin ng nakakatakot na karanasan ko na yon. Kahit nasa Maynila na, sa mga unang gabi at linggo, hindi ako makatulog sa gabi sa takot na baka may dumating na aswang. Dahil doon, kinailangan kong magpa-therapy. Naging malusog naman ang anak na babae namin ni Adrian. Kapag nakikita ko ang anak ko, pinapaalala lang niya sa akin ang klase ng pagmamahal na mayroon ako para sa kanya at sa asawa ko. Ang pagmamahal ng ina na kayang harapin ang lahat para lang sa kapakanan ng kanyang anak. Sa tuwing naaalala ko ang mga nakakatakot na karanasan ko na yun, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na minsan sa aking buhay, nakipaglaban ako sa isang aswang. Parang pelikula akong iisipin. Sana nga, hindi totoong nangyari ang lahat ng yon at katang-isip ko lamang. Kapag may mga pagkakataon na nagkakakwentuhan kami ng mga kaibigan ko ng mga nakakatakot at kwento ko ang tungkol sa aming naranasan, ayaw nilang maniwala. Sa bagay, kahit sino naman siguro na hindi pa nakakakita ng aswang, hindi maniniwala. Pero iisa lang ang alam ko at napatunayan ko matapos ang mga pangyayaring yon. Walang kahit sinong aswang o elemento ng kadiliman ang maaaring manaig sa kapangyarihan ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagbabasa ninyo sa aking kwento. Hanggang dito na lamang at more power po sa inyong channel. Nagmamahal, Carla.